Musta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. At sasagot na naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa comment section natin. Medyo marami pang nasagot kaya antayin-antayin nyo lang kasi medyo busy pa tayo. Magugol tayo kasi ng oras para nag-estimate tayo nito. Hindi naman tayo pwedeng magpa-chamba lang, okay, ng estimate. Kailangan isa-isahin natin to. Yung tanong niya, magkano yung magagasto niya sa 25 square meter na bahay na may loft at 2 kwarto yung salap bedroom niya sa taas. At yung loft niya, hindi tubular yung gagamitin kundi slab. Okay? So, para may basihan tayo, gumawa ko dito ng floor plan. So, sa nakikita nyo dyan, kitchen, dining, living. Okay? Yung CR sa baba rin, 2 meter by 1.60 meter yung CR natin sa ground floor. Okay? Tapos, kitchen, dining, living yung ground floor natin. Tapos, yan sa loft plan, yung kwarto natin is 2 sa taas. Ang sukat ng kwarto mo is 2.5 meter by 2 meter. Okay? Tapos may hallway siya na 75 cm o 0.75 meter. So ayan, nakita nyo naman. Gawin nyo na lang guide to. Okay? Ginawa ko talaga to para mayroon tayong basihan pag nag-estimate tayo. So, yung ibang detalye ilalagay ko na lang sa description sa baba. Pakisilip nyo na lang yung mga detalye ng kung paano gagawin ito. Halimbawa kung anong size ng pundasyon nyo, ng poste nyo. Ilalagay ko doon lahat. Okay guys? Didiretso na lang tayo doon sa estimate natin. Okay? Didiretso na tayo sa estimate natin. Kasi haba pa tayo kung i-detalye pa natin yung lahat ng gagawin natin. Okay? So, diretso na tayo sa estimate natin. Unahin natin yung bakal na kailangan natin. Sa pundasyon ng mga poste mo, is 12 mm yung gagamitin natin. 8 pieces ang kailangan mo dyan. 12 mm ang gagamitin natin sa mga poste o sa kulom is 42 pieces. 12 mm din ang gamitin natin sa beam, 21 pieces. Yung sa floor beam natin, o yung floor beam natin, ito yung sasalo sa sa slab natin. Kasi yung loft natin, i-slab to. Slab to. Okay? Yan yung sasalo niya. Ang layo niyan is 5 meter. Hindi tayo magtutukod sa gitna. Kaya gagamit tayo ng 16 mm. 6 na piraso yan, main bar. Tapos, yung tie beam natin, gagamit lang tayo ng 10 mm. 15 pieces yung kailangan natin. Okay? Yung tie beam natin, yung sa baba yan, yung sa floor, yung magkukonekta dyan sa lahat ng mga poste mo. Tapos, may beam din tayo bago tayo magbubuong, yung paikot yan. Okay? Tapos, may beam din tayo sa gitna, sa second floor natin. Doon sa area na may loft, magbibim din tayo doon. So, sa slab mo is 24 pieces natin ang kailangan mo. Okay? Yung stirrup natin na gagamitin sa floor beam, yung sinasabi ko kanina, yung nakahang, yung 16 mm yung gagamitin natin is gamit tayo ng 10 mm na stirrup. Ito yung ring, anilyo, 5 pieces. Tapos, gagamit tayo ng 9 mm sa mga beam natin. Yung beam dito sa ground, tapos yung beam doon sa pinakataas bago tayo magbubong. So 9 mm lang yung gagamitin natin. So 24 pieces. Tapos sa poste natin, 9 mm din yung gagamitin natin na stirrup is 33 pieces. Tapos yung beam natin na nasa gitna, yung paikot sa gitna, maliban doon sa nakahang, gagamit tayo ng 21 pieces na 9 mm. Okay? Sa wall natin, gagamit lang tayo ng 36 pieces na 9 mm sa vertical. Okay? Maliit lang naman na bahay ito kaya 9 mm lang yung ginamit ko. Okay? Iba nito, 10 mm ginagamit. Pero sa akin, 9 mm okay na ito. Okay? Tapos, 78 pieces sa horizontal natin pag nagasintada tayo. Okay? Pag nagasintada kasi tayo, may bakal yan na vertical. Ang agwat niyan is 70 cm. Tapos, pangatlong patong tayo ng hollow block. Maglalagay din tayo ng horizontal na bakal which is 9 mm doon. So, ang steel deck na kailangan natin is 15 meter. Okay? Ang hollow block na kailangan natin is 1,324 pieces. Dito na yun sa baba at saka sa lap mo. Okay? Tapos yung
Sa column natin is 16 bags, sa tie beam natin is 18 bags, sa floor beam natin is 11 bag, tapos sa slab natin is 14 bag. Okay. Sa wall natin is 45 bag. Mix ratio natin na gagamitin sa concrete is Class A 1:4, tapos sa mortar natin sa wall is 1:4 o isang simento, 4 na buhangin. Yung buhangin natin 180 bag para sa wall. Sa concrete natin 140 bag at yung graba natin is 280 bag. I-convert ko mamaya sa cubic ito. Okay guys, pag nag-summary tayo, i-convert natin ito sa cubic. So ito na. Ito na yung summary natin guys. So bago natin summary ito, ninyahan ko ulit kayo na mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Kung nagustuhan yung video kong ito, like nyo na lang. Kung na kayo mahiya, i-like nyo na lang. Okay. Ito na yung summary. Hollow block, 1,334. 13 pesos isa nito, so 17,212. Bakal, 16 mm, 6 na piraso, 350. So 2,100. 12 mm, 77 pieces, 220. Per piece nito is 15,620. 10 mm natin is 44 pieces. So 140 per piece nito is 6,160. 9 mm natin is 167 pieces. So 90 per piece nito. So 15,030. Okay. Yung susunod natin yung simento na natin. Ang total ng simentong bibili natin is 115 bag. So 225 per bag nito, ibig sabihin 25,875 ang kailangan nating budget sa simento. Yung steel deck natin is 15 meter. So iba-iba ang presyo ng steel deck na to. Actually yung steel deck na to na bibilhin mo is ito yung pinakamanipis. Kaya ito na yung pinakamura. So ang presyo nito is 495 ang per metro. So 7,425. Okay? Yung buhangin natin, 9 cubic. Ito na, kinumbert ko na to ha. Huwag na kayong mag-alala dyan. Okay? Kung gusto nyo malaman yung kung ilang sako, yung sa isang cubic, tumatakbo yan ng 30 to 34 sako, yung isang cubic. Ayan. So may basihan na kayo dyan. So 9.5 cubic. Per cubic nito is 950, so 9,025. Ang graba, 8 cubic, 1,200 per cubic, so 9,600. Mahal lagi yan yung graba. Mas mahal yan kaysa sa buhangin. So, ang formworks natin, at pako, alambre, at kung ano pa dyan, budgetan natin ng 12,000. Tapos yung sa hagdan natin, yung nakita nyo naman sa plano dyan, yung hagdan natin is diretsuhan lang. Straight lang. Okay, budgetan mo yan ng mga 15,000. So, ito na yung total material cost for structure is 135,047 pesos. Pwede nyo kwintahin ulit kung sakto tong kwinta ko. Pero dinouble check ko na to. 135,047 pesos. Yung kailangan mong budget sa material sa structure. Okay? Ang labor cost nito, pwede na sa akin 65,000 ito. Yung labor cost nito. Sa estimate natin guys, hindi kasama dito yung yung bubong at palitada, wala pa itong mga palitada. Bali, structure lang to at hollow block yung makikita nyo. Okay? Tapos yung loft bedroom mo, buo na rin yan, may kwarto na rin yan. Kasi sinama ko yung hollow block dyan sa pag-estimate ng hollow block. Okay? So, para medyo makatipid ka, kung ayaw mo nang i-concrete yung salaf mo na mga kwarto, yung slab mo na lang, yung concrete mo, tapos sa mga kwarto mo, gagamit ka na lang ng tubular dyan o metal stud, pwede na yan. Mas mura yun. Pero sa estimate ko, hollow block yung ginamit ko doon. Okay guys? So ayan, may idea ka na kung magkano yung magagasto mo sa 25 square meter, 5 meter by 5 meter, 25 square meter na may lap na 2 kwarto sa taas. So sana nakatulong to sa iyo. Pwede mo namang i-revise yung plano niyan. Kung saan mo ilagay yung CR. Basta sa akin lang, may basihan ka lang dyan sa floor plan niyan. Idea ko lang yan. Para maging may basihan ka lang. Okay? So, kahit i-revise mo yan ng konti, so ang budget mo niyan, pasok pa rin yan. So, problemahin mo lang yung bubong mo. Siguro sa bubong mo, baka
Budgetan mo yan, mga 50,000, more or less. Depende yan sa materials na ginamit mo. So, yan lang.